Hello, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po. Komentaryo lang po natin itong pag-file ng kaso ngayon ng Ombudsman doon sa Sandigan Bayan laban kay Jinggoy Estrada at kay Bunuan. Yan po, talaga pong ayaw po nilang tigilan yung mga senador na majority. Gusto talaga nilang bawasin lahat, mga kababayan. Yun po nakakalungkot, mga kababayan. Dahil naagaw ng mga senador ang majority doon sa Senado, bigla na lang nilang pinagkakasuhan ngayon. Kasunod niyan, si Villanueva, si Escudero, si Marcoleta, pati si Ruben Padilla, kinakasuhan na. Ganito ang nangyayari ngayon sa ating bayan, mga kababayan. Hindi pa ba ito martial law, mga kababayan? O talagang ginagawa na lang weaponize ng ating administrasyon ang mga sangay ng gobyernong ito para kasuhan ang kalaban sa politika. Yan po ang nakakalungkot na katotohanan. Saan ka makakakita na mismong ang ating kagalang-galang na mga senador at tinanong yung ating presidente kung mayroon bang usapan na pong-as. Ngayon, ang sagot lang ng presidente para lang siyang tungaw. Di ba po, mga kababayan? Yan ang nakakalungkot po, mga kababayan. Hindi po natin alam kung saan patutungo na itong bayan na ito. Kasi ginugulo po ng mga kapwa senador nila ang kanilang opisina, ang institusyon ng Senado. Bakit? Ang mismong mga senador mismo ang nag-aasta na yung minority, yung pang nag-aastang majority ngayon. Then alam nila nasa likod nila ang palasyo. Ituloy lang natin itong pakinggan muna natin itong favoriting song ng ating kagalang-galang na presidente. Make some noise! Marcos Bangag, Marcos Bangag, Bangag, 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 Marcos Bangag, Marcos Bangag, Marcos Bangag, Bangag, Marcos Bangag. Yan po yung favorite song ng ating kagalang-galang na presidente. Komentaryoan lang natin itong press briefing ngayon ng Ombudsman regarding sa pag-file ng kaso kay Jinggoy, kay Bunuan, Kuno. Bakit hindi nila unang filean si Martin Romualdez? Unahin talaga nila si Jinggoy? Bakit? Dahil kalaban sa politika, mga kababayan, at kakampi ng mga Duterte? Yan po ang nakaka-rimarim na balita ngayon, mga hapon. Pakinggan lang natin ang Ombudsman, mga kababayan. That has caused the immediate filing of criminal sets of information before the Sandigan Bayan against Senator Jose Jinggoy P. Ejercito Estrada, former DPWH Secretary Manuel M. Bonoan, and several local DPWH engineering officials. Isipin nyo, mga kababayan, hindi po birong kaso ito, plunder po ito, no bail, mga kababayan. Nagkakaroon po ng sabwatan ang iba't ibang sangay minority at ang ating palasyo, mga executive. Kasi ginagawang weaponize ng ating executive ang ombudsman. At pati NBI, lahat na po ng sangay ng gobyerno na makakatulong laban sa kalaban sa politika, gagawin po nila lahat. Bakit? Bakit biglang itinamanda si Jinggoy ng plunder? Dahil naagaw ng minority ang pamumuno doon sa Senado. Para makakita, mga kababayan, na ang ating presidente na pag tinatanong mo, hindi niya alam yan. Pero bakit? Ang mga senador talaga, ang unang-una nilang kinakasuhan. Bakit hindi si Martin Romualdez na nagsalita, di umano, na pag babagsak siya, hindi lang siya mag-isa. Yan, doon sa salita na yon, pag-amin na po yun na may nangyayari po talagang kalukuhan dito. Diba po? Tapos ngayon, iipitin nila ang mga senador na nandoon sa majority. Kaliwat ka ng kaso po, mga kababayan, ang nakatutok sa 4 na senador. Para ano? Para maagaw din ulit nila
ang majority doon sa Senado. At ngayon, nagpapanukalang batas na idagdag yung pwede yung mga nasaan lupalop ng mundo na senador sa Pilipinas na pwede na mag-online voting, online na attend ng hearing, online na ano. Pinipigilan ngayon ng minority. Ngayon, nagwo-walk out pa mga kulangot, mga kababayan. Yun po ang nakakalungkot, mga kababayan. Kasi para po bang pinagkakaisahan ng mga minority at executive ang majority ng Senado ngayon. Sila na lamang po talaga ang check and balance ngayon. Ay yung minority na nandoon ngayon kasalukuyang sila ang liderato ngayon ng Senado. Ang majority nasa pamumuno ni Alan Peter Cayetano. Bakit nga po ganun? Kasi nga po, ang nangyayari, nung namuno si Pampilo Lacson, si Tito Soto sa Senado, ayaw na nilang imbestigahan yung flood control scandal. Di ba po, mga kababayan? Yun po ang nakakalungkot dito. Na alam naman ng lahat, ng taong bayan, na maraming tao ang nasalanta dyan, mga kababayan. At marami na rin pera ang nawawala sa bayan. Hahayaan na lang ba natin yun, nakalimutan, ibaon sa limot itong mga nakawang ito, mga kababayan sa bayan? Hindi po. Ipagpatuloy po nung kaya nga po nagpalit ng liderato kasi nga po may mga batas din po ang minority na hindi na pinapansin ng mga senado. May mga majority noon. Kaya po inagaw nila. Ito lang pong liderato na ito nang walang basbas ng presidente, mga kababayan. Ayaw ba natin yun? Na mabalanse, na makontra lahat ng desisyon ng executive para lang doon sa kanila. Kasi kung sunod-sunuran na lahat, sunod-sunuran sa kanila ang Kongreso, sunod-sunuran sa kanila ang Senado, ano lang mangyari sa bayan? Kaya nga pumutok yung term extension ni Presidente. Mabuti na lang binulgar lahat ni Jaime Marcos. At hindi ito dinideny ni Tito Soto. At lumalabas lang sa bibig ni Tito Soto, joke lang daw yun. Joke yun? Kausap mo ang Speaker of the House at ikaw Senate President? Joke? Sino ang niluloko mo, Tito Soto, di ba? Di ang taong bayan ang pinagluloko nyo rito, mga kababayan. Saan ka makakalita? Ano ka nasa nung time show? Tito Soto naman, halatang-halata ka na. Alam nyo, inamin mo rin naman na nag-usap kayo ni Bujidi, aminin mo na lahat ang katotohanan, baka gumanda pa ang tingin sa'yo ng tao. Di ba po, mga kababayan? Kasi yung sasabihin mo, joke lang yun, ang pinag-usapan namin kasi golf partner ko yun eh. Anong pinag-usapan niya? Speaker of the House at saka Senate President? Mag-meeting kayo, pag-usapan niyo, mga babae niyo, mga paglalaro niyo sa golf? Hindi ganun, mga kababayan. Sigurado ako, gumastos kayo doon at pera pa rin ng bayan ang ginamit niyo. Di ba po? Tapos sasabihin ni Ping Lacson na padaan na daw siya. Wala kayo roon, mga kababayan. Hindi kayo siya tinawagan ni Tito Soto o Tinex. Pare, nandito kami ha. Mga alibay na lang ito. At bakit kinuwento ng buo ni Lacson kay Lito Banayo? Di ba po? Kung napadaan lang siya doon, paano tayo maniniwala doon? Ayan, bukang bibig na nagsasalita si Lito Banayo kung paano ang gagawin nilang diskarte doon sa Congress. Sipin mo, term extension. Term extension ng kasalukuyang nakaupo at term extension na mawawala sa termino sa Senado hanggang 2031. Gusto nilang manungkulan nang walang gastos, mga kababayan. Gamit-gamit ang pera ng bayan para aprubahan ang Congress. Term extension ng presidente. Tapos sasabihin ng ating kagalang-galang na Itbulaga senador na joke lang. Di ba pinagluloko tayo harap-harapan, mga kababayan? Ang mga salot sa lipunang ito, itong 11 talaga, mga kababayan, na sila lang yun nanggugulo sa Senado ngayon. Bakit? Bakit nila pinapayagan dati? Nung nag-resolution sila Drilon, sila nandun din si Pangilinan yata nun eh. Si Risa, nandun din yata nun eh. Na
pumayag na mag-online na lang sa ano si Trillanes at saka si De Lima? Bakit nila pinayagan yun? Tapos ngayon, hinihiling ngayon ng majority leader na pwede bang idagdag ito doon sa sa batas, sa rules ng Senado na pwede na mag-online yung lahat ng senador na kung saan mang lupalop ng mundo siya, nandoon, kung nandoon man siya sa langit, kung nandoon man siya sa buwan, o kung nandoon man siya sa Mars, na pwede siyang umattend ng hearing at bumoto? Bakit ayaw nga nilang payagan ito? Bakit daw sinasabi ng majority minamadali? Hindi po minamadali yon, mga kababayan. Hindi po minamadali. Ang kaya lang po gustong dalhin ni Cayetano sa botohan, kasi hindi nga sila magkasundo kung pag-uusapan ba natin ito sa plenaryo ngayon. Kaya nga dinaan sa botohan. Saka pa lang po pag-uusapan yung ano ni Marcoleta, amienda niya doon sa rules ng Senado. Butuhan pa lang po ito, mga kababayan, umatras na. Para ano? Para saan ba yung butuhan? Para ba doon sa approval na ng resolution, amienda ni Marcoleta? Hindi. Yung po, yung butuhan na yon, para lang po kung pag-usapan ang resolution ni Marcoleta na pwede nang gawin natin, idagdag sa rules natin ito na pwede nang mag-online yung senador kung saan mang lupalop siya ng mundo nandoon. Di ba po? Hindi po yun pa lang po. At saka doon pa lang nila, pag nanalo ang majority, matalo yung minority, yung doon pa lang nila pag-uusapan, doon pa lang nila pagdidebatehan kung idadagdag ba o hindi. Hindi ko lang alam, kaya siguro nasasabi ni Marcoleta, iba talaga pag walang alam sa batas, sa legal. Kasi nga po, doon sila nasaktan sa sinabi ni Marcoleta. Totoo naman po talaga eh. Si Erwin Tulfo gusto bendalo. Oh, tama ba yun? Nasa batas ba yun? Si Risa Ontiveros hindi maintindihan yung Section 24 at Section 136 na sinasabi na ni Marcoleta na mas mabigat po yung special kaysa yung general. Di ba po? Kasi yung talaga, yung 136, yun talaga yung rules. Eh itong Section 24, hindi naman to rules sa Committee on Rules ng Senado. Napakasimple lang, hindi maintindihan ni Risa Ontiveros yun, mga kababayan. Yan po ang nakakalungkot, mga kababayan. Kasi nga po, ang hindi nila tinitingnan dito, yung makapagboto kagad yung mga senador na nakahabla ngayon. Gusto nilang, o hindi doon sila pumapayag. Kasi once na makaboto pa yon na online, hindi talaga maaalis sa kanila yung majority. Di ba po? Yun ang inaano nila. Yun ang kinagusto na siguro, malipat muna sa kanila, saka sila papayag. Hello? Itong 11 na ito, gusto talaga nilang may makulong na kapwa nila senador, mga kababayan. Dapat po talaga, umpisa na agad yung investigasyon ng flood control. Para naman po, kasi ang dami pong damay dyan, damay din po sila dyan. Nandiyan po lahat sa senador, lahat po sila damay dyan. Malalaman po nila lahat natin dyan, kasi nga, titistigo na yung 18 Marines. Malalaman natin kung sino talaga tumatanggap ng mali-malitang pera dyan. Kaya nga nila pinipigilan nila eh. Gusto nilang agawin. Wala lang silang mahilot ng mga senador na nandyan. Kaya gusto nilang agawin yung liderato. At para mapigilan talaga ang investigasyon ng mga sa tungkol sa flood control. Yun ang plano nila, mga kababayan. Tingnan lang natin itong nag-walkout. Isipin mo, isa-isa na yan, mga kababayan, na demanda. Kay Jinggoy, kay tawag nito, kay Villanueva, kay Chis Escudero, kay Marcoleta, kay Ruben Padilla, sa magkapatid na Villar. Yan po ang mga layunin nila na durugin ang mga majority ngayon, mga kababayan. Pero kung tutusin talaga, hindi naman po dapat ganito mangyari. Kasi kapwa nila senador ito, mga kababayan. Gusto nilang makulong ang kapwa nila senador. Ituloy lang natin itong balitang ito na pag-walkout ng mga senador na senador na 11. Na 11 na sila, mga kababayan. Tuloy lang natin ito.
May namuuling tensyon sa Senado sa pag-walkout ng minority senators sa gitna ng sesyon ngayong araw. Tinututulan ng minority member Ping Lacson ang pag-amyenda sa Senate rules para makalahok sa sesyon ng isang senador via teleconferencing. Dinefer na raw kasi ang issue sa Committee on Rules kaya dapat doon ito talakayin. Pero sabi ng Senate Majority, kabilang na si Senate President Alan Peter Cayetano, pinapayagan sa rules na talakayin ng motion sa floor habang nagsesesyon. Sinegundahan ito ni Senator. Hindi nga kasi, binalik ko siya sa committee majority leader sa committee sa plenaryo, mga kababayan. Ay nasa rules po nila yan. May karapatan po na ibalik kasi hindi pa naman pinag-uusapan doon sa committee on rules doon sa mga senador. Kaya ang ginawa ng majority leader, nag-move siya na ibinalik na sa plenaryo ito. Kaya nga nag-move agad si Marcolita, mga kababayan. Yan po nakakalungkot. Ituloy na natin ito si Marcolita. Dati Marcoleta na nagmosyon ng amendment. Nang sabihin ni Cayetano na pagbotohan ng issue, hindi pumayag ang Senate minority na mas kakaunti ang bilang. Nag-walk out sila maliban kay Minority Leader Tito Soto. Nag-adjourn ng session dahil sa kawalan ng quorum. Yan ang nakakalungkot, mga kababayan. Dinadaan nila sa ganun. Walk out. Pero ang tutusin naman, napakasimple lang naman ng yung butuhan na gagawin eh. Yung butuhan na yan, mga kababayan, para talakayin lang sa plenaryo. Malamang mananalo ang majority doon, kaya ayaw nila. O hindi lang sila handa sa debate. Takot sila sa debate, kaya sila nag-walk out, mga kababayan. Kasi alam naman po nila, ginawa nila yan dati kay Laila de Lima at saka kay Trillanes. Tapos ngayon, yung mga kalaban na nila sa politika ang gagawa, ayaw na nila. Tama ba yun? Dapat maging patas ang lahat. Di ba po, mga kababayan? Malinaw na po eh. Ginamit pa ni Erwin Tulfo. Alam ni Erwin Tulfo na may aristuhin na senador. Kasi siguro, alam naman natin, mga kunaybans nila dyan. Alam ng mga balita ng executive. O, di ba? At sinasabi mismo, hayag-hayag sinasabi ito ng Boying Rimulya. Di ba po? O, hanggang dito na lang po muna ako, mga kababayan. Palambing naman po ng like, share, and subscribe po sa my YouTube channel, Deo Durano TV 2.0. God save the Philippines. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba.